hingin natin na tumibay yung faith natin. Maging masunurin tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kapag inuna natin si Lord, pag minahal natin si Lord, tandaan niyo mga kapatid, nakatupad ka na sa utos ng Panginoon. The number one, greatest command ni Lord. Ano po yun? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Number two, Ate Annabel. Bigyan mo yung kapwa, o bigyan mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Dalawa lang po. Sinaklaw na po ng Lord sa dinami-dami ng utos ng Panginoon, ginawa na lang ni Jesus, dalawa na lang. Pag nagawa po natin yun, tingnan nyo, mamamalayan mo, aktibo ka sa gawain para sa Diyos, lumalago ka spiritually, at pagdating ng time, leader ka na. Lahat naman nag-umpisa sa miyembro eh. Ako nag-umpisa sa miyembro, yung mga kabataan dito. Pero habang nagpapatuloy tayo at lumalago tayo spiritually, nagiging leader na tayo hanggang maging isa ka ng disciple, evangelist, di ba? Preacher, exhorter, umaangat yung level natin. Kaya huwag po tayo matutulog sa kampungan. Huwag po tayong tatamad-tamad sa ubasan. Amen? Eh si Lola Virgie, kung isa lang ay malinaw ang pandinig dito, baka makita natin yan sa ibang lugar, nagpapahayag ng salita ng Lord. Kaya lang, siyempre, I praise the Lord sa buhay mo, Ate Lola Virgie. Apakabuti ng Diyos sa buhay mo. Sana loobin ng Panginoon, yes, paabutan namin yung edad mo. Ilang taon na po ngayon? Ilang taon na siya? Sino nakakatanda? Ate Pele, ilang taon na si Ate si Lola Virgie? Ate Renzi? 78, kita niyo mo. 78, pambihira. Lagi pa siyang nauuna dito. Ay! Praise the Lord sa buhay mo, Lola Virgie. Amen. Glory to God. Amen. Apo. Glory to the Lord po. Sabi po in Matthew 6:23, and all the six shall be added unto us as well. Araw ng linggo, wala kaming bigas. Wala kaming ulam. Pero araw ng linggo, pupunta ako sa church. Pagdating ko sa church, may ayuda. Diba? Nangyayari po yun. Ano ibig sabihin dito ng Lord? Unahin po ang katwiran ng Panginoon at anuman yung pangangailangan mo sa buhay, sa iyong magbibigay, sa iyong magdadagdag. Kaso araw ng linggo, may outing po kami. May reunion po kami. Pasensya na po. Huwag kayong humingi ng pasensya sa mga leaders. Kay Lord kayo humingi ng pasensya. Kami po ay nagpapaalaala naman. Kinukulit namin kayo. Kaya ako po bilang isang leader ng tatay, si Kuya Rudy, lagi kaming nangungulit sa mga katatayan. Fellowship tayo. Samahan niyo kaming humayo. Yan. Kailangan talaga may encouragement sa bawat isa. Amen? Kailangan may kasipagan. Okay, ano sabi rito sa Hebrews 10:25? Next slide, I'll declare. Ang sabi po rito, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ito po yung ginagawa natin. Yung mga fellowship, yung mga Bible study. Gaya lang na kasalanan ng iba. Nakita nyo yung ibang mga churches dyan. Sisipag nila. No? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Paano palalakasin yung kapatid mo? Absent ka. Hindi ka sumasama. Di ba? Lalo na ngayong nakikita natin malapit na yung araw ng Panginoon. So sabi ito ni Paul, napakatagal kasi nararamdaman niya si Jesus na parating niya. Kaya sinabi niya ito sa mga taga-Hebreo. Sabi niya, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong malapit na yung araw ng Panginoon. Actually mga kapatid, ito kung nangyayari sa mundo, tandaan niyo, ito na yung mga sign. Narito po yan sa Bible. Mangyayari po yan. Kaya kahit sabihin natin, oo, mangyayari yan, pero meron tayong dapat gawin. Manalangin. Magpatuloy tayo sa Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Sabi ni Lord, occupy till I come. Kailangan natin gawin na yung para sa Diyos. Dito tayo, commitment tayo. Dito po tayo magpakahusay. Dito po tayo magpakalagaw. Alamin po natin yung Biblical Declaration of Faith, mission, vision, and core values. Kasi dito tayo eh. Alam nga namang dito ka na church ang pinag-aaralan mo yun sa ibang churches. Sulit tayo dito sa church, sa JIL. Amen? Dito tayo lumago eh. Dito tayo hinubog ng mga pastors. Okay, ito bibilisan ko na lang. Kasi 10 ito eh.
The 10 ways to support your church. Next slide. Bibilisan ko na lang po. Okay. Number 1, give generously. Mga kapatid, lagi tayong bukas sa pagbibigay. Sa pagbibigay, pagtulong sa ating kapwa. At pagdating sa tithes and offering, kailangan tapat po tayo. Ano po sabi sa 2 Corinthians 9:6? Sabi po dyan, wala yung bawas sa verse 6. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may nagkalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So yun ang number 1 natin. How to support your church, mga kapatid? Give generously. At bigay po tayo ng may kagalakan at katapatan. Alright? Excuse me muna po. Number 2, how to support your church? Number 2, love radically. Yung nagmamahal ka ng sukdulan sa ating Panginoon. Pagmamahal mo ay nagbubugad sa puso mo. Love radically kay Lord. Mahal mo si Lord at mahal mo yung kapatiran mo, kapatid. Amen? Hindi maganda yung mahal mo si Lord, pero hindi mo mahal yung kapwa mo. Hindi naman maganda yun. So, ano sabi nga sa the second greatest command ni Lord? Love your neighbor as yourself. Number 3 na tayo. Ito maganda. Ano number 3? Basa po. Attend regularly. Dito po yun sa church. At sa mga activities po natin, dito po sa church po natin. Pag meron po tayong activities at sinabi ng pastor, leader, o ganito po, meron po tayong pag-aaral. Available ka naman, sige po, join po dyan. Hindi po tayo pinipilit. Joyfully, masaya tayo sa ginagawa natin. Nagbo-volunteer tayo. Meron tayong pusang palo. Meron tayong initiative. Hindi ka na pinipilit. Automatic yun. Kuya Sam, sige po, join ako dyan. Amen? Ang sabi sa Isaiah 6:8, sabi po rito, ng Lord kay Prophet Isaiah, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I. Sabi ni Prophet Isaiah, send me. Diba? So si Prophet Isaiah, nagpo-volunteer. Tayo sinasabi na ng pastor, mga kapatid, meron po tayong Bible seminar. Sige po, pastor, kayo na lang. Busy ako. Amen? Mag-share tayo ng Word of God dito sa Barangay Tuyo. Mag-join po tayo. Mag-volunteer po tayo, mga kapatid. Volunteer joyfully, attend regularly. Yan. Amen? Hallelujah. Yun yung number 3, attend regularly. And number 4, I volunteer joyfully. Meron tayong pusang palo, mga kapatid. And I remember si Tatay Pastor. Anak! Buhay pa si Tatay. Namatay naman nun si Ate Eva. Anak, hindi ako makakapunta sa paglimig ng katawang lupa ni Ate Eva mo. May appointment ako. Sino kaya ako pwede, anak? Tay, sige po, ako na lang. Naalala ko po yung magkape ni Pastor. Kaya nung tayo, hindi ko po alam yung sasabihin ko. Huwag kang magkalala, anak, tuturuan kita. So, tinuruan ako ni Tatay Pastor. The following months, anak, ako yung mag-pray at sa bagong business na uyo open. Wala ako hindi ako pwede. Tayo, sige ako na lang po. Anak, may Bible seminar dito sa poblasyon, sa Kataning, sa ganitong lugar. Tayo, sige po. Join po ako dyan. And by the glory of God, by His grace, mga kapatid, doon po ako nagsimula na lumago sa pupurihan ko ng Panginoon Hindi ko pinagmamalaki sarili ko na magaling ako, na mahusay ako. Kasi po nag-desire ako. Kaya kung mag-desire po kayo na magpapagamit sa Diyos, mga kapatid, wala po yung posible sa Kanya, paggamit yung puso. Lord, ang hirap ng left side body ko, mahina po. Pero Lord, meron akong malakas yung kanan ko. I will serve you, Lord, until my last breath. Amen. Amen po. Number 6 na tayo.
Number 6, ang sabi noon, number 5 pala. Number 5, sorry. Number 5, bring others consistently. Magdala tayo. Ito, yung mag-invite po tayo ng mga kakilala natin, kapitbahay natin, co-workers natin, sa work, sa maging mga kaaway natin. Dali natin dito sa church, mga kapatid. Dahil sila din po ay kumilala sa Panginoon para mas marami pong maligtas. Amen? Kaya kung tayo po ay masipag, katulad po natin ngayon, nagsisipag na tayo, at marami na po tayong attendees ngayon. Kung halimbawa 40 tayo, pag meron po tayong dala o invite na kada isa, ilan lang po lahat? 40 times 2. 80 na tayo. Di ba? And for the glory of God, magkakaroon na tayo ng extension service pag nagkataon sa biyaya ng Lord. Amen. Number 6, encourage faithfully. Matapat ka, nangihikayat, nangi-encourage, pinapaalalahanan mo sila katulad ng ginagawa namin ni Kuya Rudy, no? Amen? Matapat natin silang hinihikayat na magbalik sa Panginoon. Yung mga hindi na dumadalo, kumustahin po natin. Yakagin po natin sila na bumalik dito. Encourage faithfully. Kasi mga kapatid, nakatanggap na sila ng kaligtasan kay Jesus. Anong gagawin? You must work out your salvation. Kasi kung tinanggap mo lang si Jesus, hindi ka naman nagpatuloy, sayang. Baka hindi ka masama sa kaligtasan. Tandaan niyo po, yung salvation, nawawala po yan. Yung pangalan natin na nakatala, pwede po mapura yan. Huwag po tayong maniniwala na sinasabi ng ibang churches, once you save, you are saved forever. Mali po yun. Kahit gumawa ka daw ng mali, tinanggap mo na rin si Jesus, maliligtas ka pa rin. Malinaw po sinasabi ng Bible. Ang sino mang maging tapat hanggang wakas sa Panginoon. Ang siyang maliligtas. Paano kung bumalik sa kalungkuhan at kabalastugan? Palagay mo, maliligtas ka pa noon? No! Hindi po totoo yung sinasabi dyan ng iba na once you save, you will save forever. Mali po katulong po yun. Amen. Kaya ibalik po natin yung mga kapatiran natin na nawawala sa paglilingkod sa Panginoon. Encourage po natin silang lahat. Number 7 na tayo. Fellowship purposely. Yung sinasadya po natin, yung po talagang nandoon, yung puso natin, nasasama tayo. Fellowship purposely. Gusto mo sumama sa ganitong pag-aaral, sa fellowship, para ano? Para mas lumago ka. Yung purpose mo, para paglingkuran ng Panginoon. Hindi mo gagawin yung para sumikat ka, para yumaman ka, hindi po gano'n. Kaya mo gagawin ito para paglingkuran mo si Lord. Amen? Para lumago ka. Number 9, number 8, pray fervently. Manalangin tayo ng taimtim, tuloy-tuloy mga kapatid. Meron tayong laging habit of prayer. Kaya sa mga workers, sa mga nagtatrabaho, di ba alas 3 yung break time? O pagka alas 3, di ba? Kayo, Ate Lenyen, mga nagtatrabaho dito, sina Ate Karen, di ba may break time period kayo? O di ba yun na yung chance nyo? 2 to 3 minutes. Have a break, yung iba, have a KitKat. Tayo, have a break, have a prayer. Amen? Alala mo noon, nasa Brunei ako eh. Nag-abroad po ako noong 1995 to 1997. Tapos bumalik ako ng 2010. Noong 1995, pagka alas 3, eksakto alas 3 po tutunog na yung kampana ng may mic doon ng mga Muslim, yung mosque. Magsasalita na roon. Kaya nasa ulo ko yung kanta nila eh. No? Asyadu hala, ilaha illallah. Asyadu hala, ilaha illallah. Ibig sabihin nun, yung pagsamba nila sa kanilang ala, sa Panginoon. So nakita ko sila, alas 3, andun sila, sumasamba sila. 2 minutes lang yun. Tayo pa kaya? Tayo mga kumikilala sa Panginoon. 2 minutes, punta ka sa, tatrabaho ka, punta ka sa malapit sa CR. Lord, thank you. Kaya alam niyo mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, mapanalangin. Amen po ba ron? Amen? Pagka Kristiyano ka na, lagi ka nagpipray. Nung bata po ako, actually, mapanalangin na ako eh. Pag pupunta kami sa ilog, lagi ako nananalangin. Pag pupunta kami sa sementeryo, lagi ako nananalangin kasi sabi nila, ito yung kasi boy, matatakutin, nervyoso. Hindi, gusto ko talaga nagpipray. Kasi nga, gusto ko samahan ako ng Lord eh, umapahama kami. Di ba? Ganda po ako. Pero, nung ako po yung na-born again Christian 2007,
Ngayon, nung magsimula na akong mag-pray kay Lord, magsimula na akong magkaroon ng tamang relasyon, yun na po yung buhay ko. Lagi po ako nagpipray. Kahit saan ako pumunta, sa bahay, sa labas, lagi na ako nag-pray. Amen? Pray fervently. 1 Thessalonians 5:17. Sino nakakaalala ng 1 Thessalonians? Pray without ceasing. Pray continually. Pray continually. 17. Tuloy-tuloy tayo nagpe-pray kay Lord. Hindi po tayo tumitigil. And then, number 9 na tayo. The 10 ways to support your church. Tama niyo po? Nakikitake note niyo po ba? Maganda yung take note niyo po kasi may bibigay ako sa inyong assignment. Kala niyo Okay. Number 9, show up energetically. Ito, maganda to. Pag pupunta po kayo sa church, huwag naman po yung bagsak ang balikat ninyo at nakasimangot kayo. Kailangan energetic po tayo. Kasi bakit? Ang pupuntahan natin, tahanan at templo ng Panginoon. At kasama natin yung mga kapatiran natin na magaganda, mga pogi at mga cute katulad natin. Kala nyo ako katulad natin. Hallelujah. So, kailangan pupunta tayo dito, masaya tayo. Iwanan natin yung ano man yung mga problema sa bahay dahil pagpunta natin dito, andaan niyo pag natin, solve yung problem. Huwag natin dadalhin dito yung sama ng loob. Kaya paglabas natin sa church, tandang-tanda natin yung ibinahagi ng lumatayo dito. At iyon ay ipapamuhay natin. Amen? It's useless kung nagbabasa ka ng salita ng Lord at nakikinig ka lamang pero hindi mo isinasapamuhay. Kailangan po natin isapamuhay yung salita ng Lord. Kailangan nakikita sa buhay natin yung translation ng Biblia sa buhay natin. Alright? Amen? So, yun po yun. Hallelujah! So, huwag yung matamlay. Dapat alive tayo. Saturday pa lang, nakaredy na yung gamit ninyo. Sino po rito yung nakakaramdam pa ng pag-Sabado excited na dahil linggo? Sino po yung nakaka-feel po ng gano'n yun? Sabado pa lang excited ka na. Kasi nung una akong mananampalataya ng Lord, lagi ako excited eh. Kaya nang pag tumatagal ang panahon, parang nawawala na. Pero dapat ngayon ibalik po natin. Amen? Sabado pa lang, nakaredy na yung pantalon mo, nakaredy na yung bestida mo. Ito yung susunod ko kasi pupunta ako sa bahay-sambahan ng Panginoon, sa church. Amen? Last but not the least, share Jesus willingly. Ito na po yan. Kapag malago ka na, lumalago ka na sa pananampalataya, nagkakaroon ka na ng knowledge sa salita ng Diyos, ikaw na ngayon ang magpapahagi ng salita ng Lord sa iyong kapwa. Ipapakilala mo si Jesus sa ibang tao. Hindi mo kumpleto ang pagiging Kristiyano natin kung hindi natin ginagawa. Huwag po natin susuluhin yung salvation. Kailangan ibahagi natin sa ating kapwa. And for the glory of God, nakita niyo po yung bunga ng ating pagbabahagi. Marami naman din tayong nadadala dito. Bawat isa sa atin, kumikilos, gumagawa. Nagtatrabaho sa banal ng pusa ng Panginoon. Bakit? Kasi yan po yung task natin. Yan yung Great Commission na ibinigay sa atin ng Lord. Amen? Magdala tayo. Magpanalo tayo ng kaluluwa. The bottom line is to seed, to win souls. Yun po yung bottom line ng mga Kristiyano. Kaya wala pong halaga, hindi mahalaga. Kulang ang pagiging Kristiyano ninyo kung hindi kayo nakapagpanalo ng kaluluwa. Wala kang ginawa. Pagdating natin sa taas, ang sasabihin ng Lord sa iyo, Rudy, meron ka bang nadalang kaluluwa sa akin? Lord, busy po ako sa pasate. Lord, busy po ako sa pagtitinda. No, yun ang unang tatanungin sa akin ng Lord, bagamat wala sa Bible yan. Pero sabi ng mga pastors, actually, ang tatanungin sa atin ng Panginoon, dahil hindi na niya tayo husgahan Hindi niya tayo husgahan, sabi ng Bible. Yung mga bilangan sa Panginoon, ang maaaring itanong lang sa atin, Beli, Resi, Jerry, Danny, puro letter Y, Rudy, Joy, Joe,
Jocelyn, meron ba kayong nadalang kaluluwa para sa akin? Bagamat alam na ng Diyos yun, tatanungin lang tayo. At base sa ating mga ginawang paglilingkod sa Panginoon, doon po tayo bibigyan ng reward. Amen? Kaya kung masipag si Kuya Rudy, si Ate Annabelle, hindi lang eternal life, meron pa kayong crown of glory, meron pa kayong medal, meron pa kayong certificate. Yun, ganon. Pero yung mga hindi naman nagtrabaho, may eternal life rin naman kayo. Kaya naman mas maganda, hanapin po natin na magkaroon tayo ng reward pa kay Lord. Amen? Parang po natin si Lord. Hallelujah. So mga kapatid, kung wala tayong gagawin, wala tayong may bibigay. Kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Lord, paano ka magpapahiya? Sabi nga doon sa pag-aaral, what you don't have is what you give is what you didn't have. Ano mo yung maibibigay mo kung wala ka naman? Kung hindi mo alam ang salita ng Lord. Diba? Amen? Na hindi mo alam kung sino yung tatlong sinasabing anak ni Adan at ni Eva. Na hindi mo alam kung ano yung first book ng Biblia. Na hindi mo alam kung sino yung 12 original disciples si Jesus. Kaya kami, for the glory of God, pag nagpe-fellowship kami ng mga katatayan, meron kaming Bible trivia. Makakatulong po yun. Amen? Sa pagpapalago ng inyong spiritualidad at ng inyong knowledge. Amen, Kuya Rudy? Kuya Rudy, out of six question. Perfect! Di ba? Nandun kami kita, Kuya Dani. Si Dani sumasagot. Tinatanong si Kuya Dani. Kuya Dani, ito yung sabi ko sa iyo, si Kuya Rudy. Alam ko yan, sabi ko, maghintay ka. Amen? Ganun ka excited si Kuya Rudy sa pagkaaral ng salitang Lord. Malapakan natin si Lord sa buhay sa Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo. Kapag nagagawa mo na doon lahat ng ito, ikaw ay magiging kagamit-gamit sa puso ng Panginoon at yun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Na tayong lahat ay magamit ng Diyos mightily, powerfully, and effectively. So sa pamamagitan po ng 10 paraan na yan, kung nakita niyo po mga kapatid, sa pamamagitan po ng 10 ways to support, maibibigay po natin, mga kapatid, yung tunay na pagsuporta bilang isang kasama, kabahagi dito sa church. Kaya may pag-usap kami ni Kuya Rudy sa aming paghayo, supportahan niyo naman kami. Amen? Actually, si Kuya Rudy, nahihiya lang po ako. Sa totoo lang po. Si Kuya Rudy po, pag meron po kaming inaayuhan, sinasacrifice niyo po yung boundary niya. At ako naman po, talagang kung hanggang doon lang ang kaya ko. Sabi ko, ako Kuya Rudy, mananalangin tayo kay Lord. Hihingi tayo ng suporta una kay Lord, pangalawa sa kapatiran natin. Yun po ay pwede natin gawin sa ating mga kapatiran. At ginagawa natin yun for the glory of God. Amen? Hallelujah. So, kahit si Paul, humingi siya ng suporta. Kami pababa, naglilingkod sa Diyos, hindi niyo susuportahan, sabi ni Paul. At ang sabi pa ni Paul, huwag ninyong pakainin yung mga tamad. Sabi ni Paul, di ba ba? Yung mga tamad ikaw, huwag niyong pakainin. Sabi ni Paul sa book of Corinthians. So, paano daw tayong bibiyayaan ng sagana ni Lord kung tamad ka sa paglilingkod? Okay? So, malinaw po sa atin yung 10 pamamaraan na kung paano natin susuportahan yung ating church. Ulitin po natin, next slide. Number 1, give generously. Number 2, love radically. Number 3, attend regularly. Number 4, volunteer joyfully. Number 5, bring others consistently. Number 6, Number 7, kayo naman, nahihirapan na akong salita. Number 7. Number 8. Number 9. And number 10. Amen. Palakpakan natin si Lord. Alright. Kung na-take note nyo po yan, mga kapatid, yung 10 ways how to support your church. Kaya po gawin ito. In scale of 1 to 10, 10 yung pinaka-highest. Iskuran niyo po from 1 to 10. Kung ilan ka, halimbawa sa number 1, give generously. Hanggang ilan ba yung puntos ko rito? Hanggang 3 lang ba? Hanggang 5? Hanggang 1?
Sulat niyo po, mga kapatid. Amen? Sa fellowship natin, tatanungin ko yan. Kasi nakakahanap ko naman kayo eh. Kananayan, kakayan. Amen. Praise the Lord. So, conclusion na po tayo. Matatapos na po tayo. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah! Alright, conclusion. Eksakto. Conclusion. Makinig sa conclusion. Huwag kayong mag-confusion. Okay, next slide. Ate Claire. Basahin po natin lahat. 3, 2, 1. Church, serve, give, invite, worship, evangelize, join, engage, and participate. Amen! So, mga kapatid, huwag lamang tayong dapat sa simbahan. Okay na. Ibig sabihin doon, mahalin natin yung church, maglingkod tayo sa Panginoon, magbigay tayo, mag-anyaya, sumamba, mag-evangelize, sumali, mag-engage at makilaho. Gagawin natin ito, mga kapatid, dahil meron tayong Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating Diyos na buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung gusto nating makamtan ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, serve God with all sincerity, with all your heart, with all your soul. Kaya until our last breath, mga kapatid, magsiserve tayo kay Lord. Hanggang sa dumating siya. And then, suportahan natin, mahalin ang church. Amen? Kaya kung JIL po kayo, manatili po tayo sa JIL. Huwag po tayo parang palaka, matalon-talon. Kung na-open po kayo, huwag po kayong aalis. Iyon po ang aming naging aral sa buhay ko. Kasi po, pagka kayo po may karamdaman, nagiging emotional kayo, nagiging matapuhin kayo. Pinagalitan ako dyan tatay pastor. At yan ang aking bino-workout at sinasabi ko sa Lord, Panginoon, tulungan mo ako. Isa lang ang sinasabi ng Bible. Hebrews 12 verse 2. Sino kakatanda ng Hebrews 12 verse 2? Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Kung meron po tayong kapwa Kristiyano na nakaka-offend magsalita, ipag-pray na lang natin. Amen? Ipagdasal natin. Huwag po tayong maalis basta-basta. Amen? Huwag daw po tayo maging parang lungton. Huwag tayo parang halaman sa paso, na palipat-lipat sa paso, kaya hindi lumalago. Yung iba nga namamatay na halaman. Huwag po tayo maging ganon. Kung meron pong nagkakaroon ng kunting tampuhan, pag-usapan po ng leaders. Kung ikaw ay kabataan, sa leader ng katatayan. Kung ikaw ay sa kananayan, sa leader ng kananayan, pag-usapan po natin. At magpalakasan po tayo. Para manatili po tayo dito sa church. Natatandaan ko po, bago po magtapos. 2014, sabi ko kay tatay, tayo may nag-i-invite sa akin na dumalo sa ibang Bible, sa Bible seminar. Anak, anong church yan? Tayo iba po eh. Anak, alalahanin mo, JIL ka. Dapat, hindi ba, alamin mo yung 15th Declaration of Faith at yung vision, and core values. Bakit sinasabi sa akin ito ni tatay? Kasi nga nandito ka eh. Nandito ko sa JIL, lilipat. Pupunta ka sa mga pag-aaral ng ibang churches. Magbulutan. Amen? Kaya dito po tayo. Solid po tayo, JIL. Tandaan niyo po, hindi natin tinataas yung church ha. Ang tinataas natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin si Lord, and to God be the highest glory. Pwede ba natin ikantahan ang Panginoon at Karen, kung po pwede lang, yung